Okay everyone, welcome back po sa ating channel. This is our reactions and today is July 17, 2026 and tayo po muli at magbibigay na naman ng reaction or comment sa mga latest news and latest ganap na nangyari sa ating bansa. So bago tayo magsimula, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel is click mo na ang subscribe at like and share nyo na po yung video para mas lalo tayong dumami at saka mas marami tayong papapag-usapan. Okay, no, so ito ang bibigyan natin ng reaction ngayon, yung latest news about sa press con ng Ombudsman, no, tungkol nga sa counter affidavit hinihingi nila dun sa tatlo. Iniimbestigahan nila sila Peter Cayetano, si Plasca, saka si Senator. Ito yung news dyan, no? Nasa preliminary investigation na ang Ombudsman kaugnay sa reklamong obstruction of justice laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Sa tatlo, tanging si Padilla lang daw ang nang-islab sa inihinging counter affidavit ng Ombudsman. Nakatutok si Joseph Moro. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court nitong Miyerkules, idinaing ni Senador Robin Padilla ang tila panggigipit umano sa ilan sa kanila. Hindi ko po alam kung ito ba ay eksakto lang na nangyayari o ito po ba ay sinasadya. Katulad po ng pagkakakulong ng ating dalawang senator judge na si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Rodante Marcoleta. At ang kagiyat pong pagdating ng aming mga masasabing galing sa Ombudsman, sa akin, at kay Senator Alan Peter Cayetano. Walang binanggit si Padilla kung ano ang natanggap nila ni Cayetano galing sa Ombudsman. Pero may iniimbestigang reklamo ang Ombudsman na inihain ng Grupong Tindig Pilipinas para sa obstruction of justice laban kay Cayetano, Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Dahil sa umunoy pagharang nila ng pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court at pagpapatakas kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nasa preliminary investigation na ang reklamo o panahon kung saan tinitingnan ng Ombudsman kung may kasong maihahain sa korte laban kina Cayetano. Humingi na ng counter affidavit o tugon ng Ombudsman sa tatlo. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, naghain na ng kanyang tugon si Cayetano na kinumpirma ng mga abogado nito na isinumite ng July 8. Humingi naman ang palugit si Aplasca pero nakapagsumite na rin daw ito ng kanyang panig noong July 9 ayon sa kanyang abogado. Pero ayon kay Remulla, hindi pa rin daw nagsumite ng kanyang tugon si Padilla. Tapos na ang lamin. Ganun mo sa tatlo, si Robin Padilla lang yung hindi nagbigay ng counter affidavit. No? Ano kaya nangyari dito? No? Kala ko ba, sabi ni Robin, dapat sumunod sa batas. No? And ngayon, may iniimbestigahan ang Ombudsman, may iniimbestigahan sa kanila. Ayaw naman niya sumunod, ayaw niya mag-reply. No? Reply lang naman hinihingi sa kanya, affidavit. No? Kung bakit, ano yung nangyari. And siguro, kaya hindi makapag-reply kasi alam niya kung ano yung ginawa niya talaga na totoo naman, talaga, na sinakay niya si Senator Bato at pinatakas niya. No? Nasa kustodiya ng Senate pero nawala. No? So, obstruction of justice talaga yun kasi niya, tinakas niya no, sa mga otoridad paghuli or pag-aresto kay Senator Bato. 5 araw na palugit para rito. Surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of his of the persons who are charged with him. That's the best he can do. Ayon kay So, ayun, no, makikita natin talaga dito kung sino yung hindi sumusunod sa batas. So, kita mo naman, si Senator Robin lang yung hindi nag-reply o hindi nagbigay ng affidavit niya. No? So, ngayong iniimbestigahan sila, parang iba yung kilos ni Senator Robin. Hindi na ayon bilang isang senator.
Ombudsman Jesus Crispin Remulla kung hindi magsusumite ng kanyang panig si Senador Robin Padilla ay reresolbahin nila ang reklamo ng hindi makakasama ang depensa ng senador. He chooses to ignore the ombudsman, then so be it. Wala siyang defense. He can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. Hinihingan pa namin ng panig si Padilla. Kung matanggap na ng ombudsman ang panig ng mga inireklamo ay may tuturing ng submitted for resolution o re-resolbahin na ng ombudsman ang reklamo. Wala namang binigay na petsa si Remulla kung kailan ito matatapos at maihahain sa korte kung may kaso nga. Itinanggi naman ni Remulla na ginigipit nila sina Cayetano at Padilla. That's the way it is. Lahat naman dinatamaan dito eh. Wala namang sinisino to eh. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Okay, no? So, yun yung unang balita or unang reaction natin sa video nito is yung grupo nga ni Alan Cayetano saka si Robin Padilla, kasama na rin si Aplaska. Okay, no? So, ito yung next news na ating bibigyan ng reaction. Dito pa rin sa naging pahayag ng ating ombudsman sa kanyang press con. No? Itong balita na to ay tungkol dun sa flood control pa rin. No? Sumasailalim na sa fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman ang ilang kongresista na idinadawit sa maanomalya umanong flood control projects. Kabilang dyan, si dating House Speaker Martin Romualdez na posible raw irekomenda na pakasuhan ng plunder. Nakatutok si Joseph Moro. Mahiya naman kayo. Mag-iisang taon na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas sa pakikialam sa budget na napupunta lamang sa mga maanumalyang flood control projects. Aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagamat umuusa daw hindi mabilis ang pag-iimbestiga at paghahain ng mga kaso kaugnay ng mga flood control project. Ang kalaban namin dito, people with who have the best lawyers money can buy. Sa ngayon, bukod sa mga kasong plunder na naisampa na nila sa Sandigan Bayan laban sa dalawang senador na sina Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, may ilang mga kongresista na sumasailalim na sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Kasama na dyan si dating House Speaker Martin Romualdez na malapit na raw maitawid sa preliminary investigation. Sa preliminary investigation, pag-aaralan ng Ombudsman kung may sapat na basehan para idiretso ang kaso laban sa isang tao sa korte. Plunder ang posibleng makaharap na kaso ni Romualdez pero tumanggi muna si Remulla na sabihin kung ano ang mga ebidensya na basihan nito. Naano nang iginiit ng kampo ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa pagmamanipula umano ng budget at wala rin daw nag-ugnay sa dating speaker sa pagpaplano, procurement, implementasyon o paglabas ng pondo para sa anumang ghost project. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's. And probably So, yun, no? Hindi natin alam kung ano yung mga ebidensya na mga nakalat ng ombudsman. Malalaman natin yan kapag isinampa na yung kaso at umuusad na yung proseso o yung paglilitis. So, ngayon, sabi niya is, yun nga, malapit na, no? Under na sila. Nasa preliminary investigation na sila at malapit na nila masampahan ng kaso. Siguro kapag kumpleto na yung ebidensya, sasampahan nila si dating speaker, Romualdez. No? So, plunder ang kanyang kakaharaping kaso. So, tiyak na magaling yung mga abogado nito. Siyempre, may pera din naman. Malalaman natin no? Kung talagang may sasampa ng ating ombudsman yung kasong yan or wala lang, sa hangin lang. No? So, bukod dyan is, eto pa. put periods in sentences. Mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako aminado ako dyan. Walang madali dito sa ginagawa namin. Ilang abogado ba hinari nila dyan? Kulang 100 abogado yan na nagtatrabaho sa kanila. Before and after yan, ha? Nasa fact-finding naman ng tatlong kongresista na contractor din tulad ni Tarlac 2nd District Representative Maria Cristina Angeles, dating Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales at Construction Worker Solidarity Party List Representative Edwin Garjola.
Papunta naman sa preliminary investigation sina Oswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Nasa fact-finding din ang kina Senador Francis Escudero at Senator Joel Villanueva, pati si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana. Patuloy rin umunong iniimbestigahan ukol dito si dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Batid daw ni So, nasan dyan yung sinasabi nila na selective justice. Nakikita naman natin na yun nga, mabagal lang yung proseso, mabagal yung pag-iimbestiga, pero umuusad, di ba? Umuusad naman at malalaman talaga natin yan kung talaga naisampa na yung kasong to. No? So ngayon is nandun pa rin sila sa pagkakalat ng ebidensya at marami-rami sila. Hindi lang sila sa senator, hindi lang mga senator. Nauna lang talaga sila Jinggoy Estrada saka si Marcoleta kasi malakas yung ebidensya na nakuha sa kanila. Malakas yung mga mabilis na umusad yung kaso nila kasi maraming ebidensya na nakita ang ating ombudsman. Saka bukod na nga dito is umamin si Marcoleta doon sa mga nangyari. No? So, eto, tanda natin to, mga politiko to, maraming pera to. So, maraming gagawin mga palusot para hindi sila masampahan ng kaso. Pero dapat galingan ng ombudsman dito, makuha niya sana yung mga ebidensya kailangan niya para sampahan ng kaso itong mga to. Hulihin, dapat hulihin. Kasuhan, dapat kasuhan. At ikulong, dapat ikulong. Hindi naman, isa lang din naman ang natin eh. Gusto natin, diba? So, sa mga nagsasabi, selective justice is, eto na yon. Ito yung nakikita natin. Kung selective justice, bakit may mga ibang congressman nasasampahan ng kaso? Ombudsman Jesus Crispin Remulla na marami nang naiinip at naghahanap ng malalaking isda na kakasuhan. Pero sabi ni Remulla, Sistema ng batas natin yan eh. And kahit nga sabihin mo sa akin, bilisan mo yan, pag hindi kompleto yan, hindi ko file yan. Hindi pwedeng pa-file mo, weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo ng panindigan. Joseph Morong nakatulong. Dapat pag final mo, yung solido yung ebidensya. No? Hindi yung madali wala yung kinasuhan mo kasi puro technicalities, sablay yung mga ebidensya, madali lusutan. Dapat solido, no? Dapat puro yung kanyang mga ebidensya. No? Okay, no? So, iba pa ang balita na ating bibigyan ng reactions is yung, di ba nga, kahapon or nung kahapon binlag natin yung tungkol kay pag-iimbestiga ng NBI tungkol sa SEA Games noong 2019. Nung last July Wednesday din, July 15 is nagbigay ng pahayag si Pia Cayetano na ipapakontempt daw niya si Director Matibag. No? So bakit kaya ano kaya ang dahilan? No? So sumagot doon si Matibag. Handa at hindi natatakot si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na dumalo bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Martes, July 21. Ito ay sa kabila ng babala ni Senator Judge Pia Cayetano na posibilidad na makontempt ito dahil sa umunoy intimidation o pananakot at pagtatangkang mabawasan ng ilang senator judges. Matatandaan na naging mainit ang usapin matapos ihayag ng NBI Director na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay sa issue noong 2019 SEA Games. Kung saan, aabot umano sa 10 billion pesos ng pondo na galing sa budget insertion ang inilaan para sa pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City sa Tarlac. Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto nyong balikan, for the budget of 2020 yan, nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya. Kasi mas maganda naman nga, pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. Itinanggi ni Matibag na timing sa kanyang pagharap sa impeachment court ang gagawin nilang investigasyon at iginiit na ginagampanan lamang niya ang mandato ng NBI na pag-iimbestiga sa mga katiwalian. Hindi ko alam ba't saan manggagaling yung iko-contempt tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo nahaharap sa isang proceedings, hindi na nahihinto na yung ating mandato? At unang-una, hindi naman tayo ang akusado doon sa proceedings na yon. Bagaman handa at hindi natatakot, Tama rin naman talaga sa sinabi si
Director Matibag no, sa sinabi niya. Nasa mandato nila yon na mag-imbestiga. No? So kung may nakikita silang anomalya, natural lang na imbestigahan nila yan. So kapag may mga nagreklamo sa kanila, nakatanggap sila ng reklamo, natural lang na imbestigahan nila yan. Kagaya nga rin ng sa ombudsman, no? Kapag nakatanggap ng reklamo, iimbestigahan din yan. So ganun lang din yan. No? At saka tama rin siya, no? Bakit mo siya i-contempt? Di naman siya ang akusado. No? Nililitis dun sa impeachment trial, hindi naman si Director Matibag. Ba't mo siya ipapakontempt? No? So, lumalabas yung pag-impartial mo kapag gano'n ka. No? Parang meron kang ginigipit. No? Kasi natatamaan ka doon sa ginagawang pag-iimbestiga. No? Sabi ko nga kahapon, kung sa tingin mo wala kang ginawa at tama lahat ng ginawa nyo, ba't ka matatakot? No? Bakit ka ma-intimidate? Nananawagan pa rin ang NBI Director sa Senator Judges na gawing patas ang pagdinig. Yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya eh. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Samantala, dumepensa rin ang NBI chief sa inihayag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano patungkol sa proposed NBI Academy sa Clark. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako, babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. Oh, would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. Kasi malabo naman yun na magkaroon na ng contractor dahil yung lupa nga hindi pa naitatransfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun para maintindihan ng tao. Benedict Samson, UNTV News. So parang gumagawa na naman ng parang gumagawa na naman siya ng kwento na alam naman natin na hindi talaga naman nangyari. So hypothetical, hindi naman yun ang talaga nangyari. Sa kung titingnan mo, si NBA Director is ngayon lang din naman naupo yan eh. So, paano niya sasabihin na gusto niya ang kontrata yung kakilala niya? Paano mo nasabi yun kahit ano? So, parang yun, pang-a-assume ka lang, nag-a-assume ka lang na ganito. Eh, dito kasi, yung nangyari dito, may mga reklamo talaga. Sa 2019 pa yan, may mga natanggap na rin reklamo, 2019 na yan. Sa noong 2019, gusto na rin pa-imbestigahan yan. Talagang hindi nga lang natuloy, no? Kasi may mga humarang. And balita ko nga, may nakita ko iba sa ibang news, panahon nung 2020 na imbestigahan dapat yan, hinarang din, Pia Cayetano yan. So, sunod, maipa-vlog natin yan. Okay, no? So, hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maaari may iba kayong reaction pero yes, pwede nyo i-comment yan sa baba. Huwag nyo kalimutan mag-like and share po ulit. So thank you very much po. See you next videos.